Baba mo konti. Baba mo. Hello. Hello. Testing lang, testing. Good. Hello. Kumusta kayo? Yan. Baba mo na lang, baba mo na lang. Kanina ba, Uma? Kanina ba? Okay, magandang araw sa inyo lahat. Magalas ka sa pala. Pagkain na Diyos. Excited tayo lahat, ano? Maligayang banal na linggo. Alam niyo ba yan? Happy Holy Week. Kaya dapat laging Holy Week, no? Hindi Halloween, no? Praise God. So, ilan sa inyo yung mga naimbita na pumunta rito? Marami ba? Yan, praise God. Mga kaibigan ba to? Kaibigan, katropa, mga kamag-anak, kapatid. Welcome kayo sa gawain ng Panginoon. Nagamat ako yung bisita rito, pero makatalaga kami kaibigan ni Pastor Alfred. Hayaan natin mag-usap ang Panginoon sa magitan ng mga musika, ng mga kwento sa liwanag ng salita ng Diyos. Amen? So, kailangan ko lamang ay bukas ang puso at bukas ang tenga. Hindi bukas ang bibig, no? Kasi minsan, madalas, pag kami nag-preach ako rito sa harap, may nag-preach din sa likod, no? So, ang topic ko ay a transformed life. At ipakikita ko ito, ipaliliwanag ko sa musika at sa aking kwento. Okay ba sa inyo, ha? Mahilig ba kayo sa music? Yes! Yan. Ano pinakikinggan yung music? Naintindihan niyo ba yung music? Pinakikinggan niyo? Ha? Minsan, naintindihan niyo? Basta tumutunog lang, okay na. Kasi mami, magtatawag ako, ipapaliwanag niya kung ano ibig sabihin ng mga minakanta ng K-pop. Okay. Hindi, joke lang. Nakakabahan na kayo, ha? You have your Bible with you? Yung mga nasa cellphone kasi yung iba, patayin ang cellphone. Kasi yung Bible nasa cellphone o nasa tablet. Convenient na siya kasi katulad ng aking tablet, siguro mga 7 version ng Bible nandito. So hindi na ako magdadala ng maraming Bible, no? Pero kung tamad pa rin kayo, ito na, hindi dito na. So okay, samahin niyo ako sa 2 Corinto 5:17.
Sabi rito, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. At ang susunod ang mga talata, sa 18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. So verse 19, that God was reconciling the world in Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed us to the message of reconciliation. Shall we pray? Panginoon, tutuloy mo kami samahan at nawa ang pagtitito namin ito ay makapagbigay ng luwalhati sa iyo. At bigyan mo ng pagpalain mo, Panginoon, ng aming mga puso, ang aming mga diwa, na maintindihan namin, makatas namin ang iyong mensahe, na magiging gabay namin sa aming paglakad bilang mga mananampalataya. Panginoon, maraming salamat po. At kayong patuloy na tinataas namin at walang ibang maluluwalhati, kundi ikaw lamang. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. Ito ay transformed life. Kung sino man kay Kristo, hello, isa ng bagong nilalang. Ulitin na natin, ang sino man kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Okay, sino sa inyo yung mga nakatanggap na sa Panginoon? Yan. Yung mga bagong nilalang. Yung mga hindi na natin iba talagang binago kasi hindi naman ito magiging overnight na mababago ka. Tumanggap ka na paglabas mo dyan, marami pa rin duda. Ako ho, nangyari sa akin pagmula sa 25 hanggang naging 50 hanggang naging 75 hanggang naging 100% na talagang binago unti-unti kasi may mga bagay na mahirap bitawan, nakasanayan mo na. Pero minsan gumagawa ang Panginoon ng mga himala at magugulat ka na ayos na yun sa sarili mo. May niwala ba kayo doon? So ito yung kwento ni Kuya Romy bago ko ipaliwanag kung ano binago ng Diyos. Ako ay dating tambay doon sa kanto, grupo ng mga adik at lasito, walang ginagawa sa buong maghapon, lumaklak at uminom. At kung kami ay mga lasing na, iba na ang tono ng mga salita, walang kabagay-bagay na tatalo, nauuwi sa basa gulo. Ako ay dati singer ng mga club, saan nag-umpisa ang pangarap. Ako'y naglakbay na walang direksyon, patungo sa malalim na balon. Salamat sa Diyos, ako'y nahon mula sa tuluyang pagkakagulo. At aking nagisnan upang liwayway ay bagong pag-asang taglay. O kay tagal kong nalulog sa ganitong sitwasyon, ngayon ko lang nalaman na aking nasayang ang panahon. Iba't ibang sakit ang nararamdaman ng aking buong katawan, at ito'y sanhi ng mga kasalanan. Di pa nga uli kung magsisisi, nais mong baguhin ang iyong sarili. May gantimpala sa likod ng luha, taos sa puso pagpapakumbaba. Kung nais mong tuluyang lumaya sa mga bisyong nakakasira, kailangan tanggapin si Kristo, siyang magpapalaya sa'yo. Makakaroon ng kaganapan ang mga
sa kanto. Ang grupo ko ngayon ay mga Kristiyano, nakapagbalita ng kalikasan, habang bumahayon sa sanlibutan. O kay sarap ang pakiramdam, mula na si Kristo ay paglikuran. Tawa ay nahamon kakaibigan sa aking kasaysayan. Makakaroon ng kaganapan, ang magandang kinabukasan, at ika'y mapapagbilang sa mga tuka sa kanyang kawan. Mga pagpapala'y ibibigay kung ihahandog mo ang iyong buhay, at may bonus ka pang walang hanggang buhay. At may bonus ka pang walang hanggang buhay. Yes. Amen. So yan ang sinasabi. Sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dati pagkatao, lahat na bago na. So dati akong sa kalye, dati akong mabait na tao. Kasi ang tingin ko sa pagiging standby, pinagpala. Kasi kung walang standby, walang tutulong pagka may nasunugan, no? Walang magtutulong pagka may naliligaw, no? Kaya malaking blessing pagka may tambay, no? Sila'y nakakita ng mga magnanakaw, no? Sa gabi, sa madaling araw ng tambay, no? Pagka may baha, sila'y natutulang ng mga tumitirig na sasakyan. So, magpasalamat tayo sa mga standby. May mga tambay ba dito? May mga tambay ba dito? Yan. Yung ibig sabihin ng standby, ikaw, sila, tayo, ang mga batang ayaw yumaman, no? Standby. Okay kaya? Nakuha niyo ba? Ulitin natin. Ikaw, sila, tayo, ang mga batang ayaw yumaman. Ganun, di ba? Palagpakan ng mga standby. Tuwang-tuwa kayo. Dito tayo iikot. Kasi ang pamagat ng kanta ko sa kanila, dating tambay. Ang tingin ko nung parang blessing siya. Ang sarap nga naman ng buhay, di ba? Tatambay ka. Pag uwi mo ng bahay, kain, no? Tapos labas ka ulit. Ang ganda. Tapos pagka nagugutom ka ulit, may merienda pa yun, no? Tapos ang matindi nito, pagka nagmerienda ka, hindi sa bahay, yung sa bahay pa ng barkada mo, gano'n naman tayo. Tapos pagka may kailangan ka, kasi gano'n kami ng araw, ng tambay, no? Pagka gusto mong puporma, hiram ka ng damit. Hiram ka ng t-shirt sa isa, hiram ka ng pantalon sa isa, hiram ka ng sapato sa isa. Kaya pagdating ng araw, pare-pareho na amoy niyo eh. Kung may anghit yung isa, nasalin sa'yo, no? At yung amoy ng paa ng isa, nasalin sa'yo. So blessing siya, no? Nakukuha niyo ba? Naintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Nire-reverse ko lang. Kasi, minsan kasi, bakit ba mukhang maganda siya? Kasi kung pangit ang pagiging tampay, walang magkakagusto nun. Ganon din po yung tukso ng kaaway. Naniniwala ka ba yung pangit ang demonyo? Amen. Yun ang ikatabi mo.
So naniniwala ka? Pero hindi totoo yun. Kasi sinasabi sa Biblia, ang mga diablo ay parang para sa umaga. Kasi kung pangit ang gawa ng kaaway at pangit ang impluensya ng demonyo, walang matutukso gumawa ng masama. Nakuha niyo ba? Ikaw ba maaakit ka sa babaeng may kalis, hindi naliligo, tapos suki-suki yung ipin? Kasi ganun yung mga kumo hindi na siya shampoo, kaya pagsakin mo, matutokso ka ba ron? Hindi. Ganun din ang kasalanan. Hello? Hindi ka matutokso sa kasalanan kung pangit yung kasalanan. Kaya yung tukso ng diablo, napakaganda, napakasarap. No? Yun ang ibig sabihin. Kaya hindi yung totoo na pangit. Yung horror, ipinifit lang sa atin para ipakita sa atin na basta pangit o yung mga horror, galing sa diablo, hindi totoo yun. Kasi kung totoo yun, wala nang magkakasalang tao. Kasi hindi lalapitan niya. Dinire-reverse lang ang utak ng mga tao para makuha sila ng mga gwapo, mga ganda, kasi yan ang magdadala sa kanila ng sikhayo. Naniniwala ba kayo doon? Kung i-break ka ng iyong partner, kung i-break ka ng iyong shoota, tapos ang pangit niya, nag-depress ka ba? So madali siyang palitan. Kasi mas maraming pangit kaysa maganda. So pili ka ulit ng pangit. Sabi nga, humanap ka ng pangit. Pagpipigil ng tunay. And speaking of, kasi pinakikita ko na sa inyo sa paraan na nakikita ng kabataan. Pero totoo, ganito yung kasalanan. Ang kasalanan kasi, ang tinutukso sa atin ng kaaway ng Panginoon, magagandang bagay. Diba? Anong masarap pindutin? At masarap laruin? Yung Dota o yung Bible? Tapos may sumagot sa akin yan, Pastor, kasi yung Bible ko nasa tablet din. Lusot no? Kaso yung Bible, hindi mo pwedeng kabitan ng controller, tsaka ng joystick. Kaya ka nag-e-enjoy kasi maganda, masarap. Tatabihin sa inyo. Nung araw, kaya ako nagkaloko-loko ang buhay ko. Masarap kasi. Tatakas ka sa realidad at magtitrip ka. Kaya kami na-involve sa drugs. At ito yung vision namin dati. Magtitrip ka kasi wala kang makain. Nandun nga sa yung kanal, tingin mo beach. Kasi trip nga Nakuha niyo. At hindi yung realidad. Kasi yun ang tinatakip sa'yo, yun ang pinipig sa utak mo nung pinanatan mong drugs. Kaya tuwan-tuwa, iba, nakuha niyo ba yun? Iba, nakapunta lang ng mga atik. Akala ko nasa US ako, kaya pa na yung English ko Come on, man. Alright, man. Yung pala, Makati lang pala yun. Akala ko nasa New York ako. Ito yung trip. At minsan, yung trip na yun, diretso sa bad trip. At gagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. Minsan, ang tingin mo sa tiyan, punan. Tapos, gusto mong tahiin. Kaya kukuha ka ng kutsilyo, hihiwain mo. Tapos ako mo tatahiin ngayon. Hindi nagre-reklamo kasi patay na yung sinaksak mo. Ganito yung nangyayari. Kaya nakagawa ng krimen yung mga under sa drugs.
Ito yung buhay namin. Bakit ba ako napunta doon? Kasi, anim kami mga kapatid, pangalawa ko sa panganay. Ako yung paborito sa amin. Ako yung laging naaalala sa bahay. Pag kami nawala, ako naaalala nila. Tapos akong paborito. Ako yung paboritong pagalitan. Sabi ko masyado yata akong nagkakaroon ng special treatment sa bahay. Tapos ang mga damit ko, talagang special, laging galing SM. Mga segunda mano. Kung ano yung galing sa mga pinagliitan ng mga kamag-anak na yun, bibigay sa akin sa ito na-enjoy ako. Wala pang ukay-ukay nung araw. So ako naman, nahirati sa ganon, para to support yung aming activities. No? Kaya gumagawa ko ng paraan. So, mahilig ako kumanta, pero naiingayan sa bahay, so tinataboy ako ng sa labas. Kasi doon ang aking crowd, doon ang aking mga fans sa labas. Ito yung mga fans ko, pare-pareho rin kami pinalabas ng kasi ganun yan eh. Bakit ba nag-i-stay sa labas ang mga kabataan? Nakita ko solusyon. Nakita ko yung sagot. Bakit madalas sa labas yung mga kabataan? Noong araw sana. Kasi yung mga bibig ng nanay, ganun nagpapalabas eh. Maingay. Kasi sa hirap ng buhay, ang lahat ng frustrations ng nanay, kasi yung tatay walang pigo eh. Yung nanay lahat ang gumagawa, bumabalikan ng lahat. Minsan may mga extra income, may mga side trade, gano'n. Ang mga frustration sila ang sasalo mga anak. At lalo na kung, kasi gano'n, lalo na yung panganay, no? Kasi doon ako natututo sa ating kapatid. Pangalawa kasi ako, yung kuya ko, sa kanya yung masarap, sa akin yung sabaw. So ating kapatid yun, no? May matitira akin, so hatiin natin, no? Tapos ako yung, nung pa ako sanay na sanay sa mga pagkain na brown rice, sabi na healthy. Healthy ba yung brown rice? So yung kasi natitira sa kaldero eh. Brown rice. So healthy siya, no? Kaya siguro naging ganito, takbo ng utak ko. So sarap na sarap sila. Pagdating sa akin, biruin mo yung ano ko, crispy, yung aking kanin. Talagang maluto. Sabi ko, ibang klase. Yan ang ating kapatid. Yung kung nandun ko nalaman yun. So, yung masusunod pa sa akin mga kapatid, sila naman yung aabutin. No? Kaya kung ano yung natanggap ko sa taas, yun ang tatanggapin nila sa baba. Kung iikot lang yan. Kasi ganun ang sistema ng mundo. Wala pa sa amin ang Panginoon. Tapos marami akong natutunan. Masyado akong witty, yung bata ako. So, sobrang talino ko, grade 5 pa lang, take out na ako ng school. Nakikipag-away ako kasi kino-question ko yung eskwelahan eh. Sabi ko noon, mali ang tinuturo ng teacher. Sabi, if you agree, sabihin niyo sa akin, o baka talagang mali lang talaga ako. Kasi kinukompronta ko yung teacher ko, bakit yung nagpipilit ang blackboard? Eh, green yan. Nakuha niyo ba? Pero kayo hindi ka nagtatanong ng ayon lang kayo ng ayon. Kasi bakit gano'n? Tapos yung Holy Week, ang tawag mahal na araw. Ano ba yung araw? Week ba yun? Ano ba yung Holy? Mahal ba yun? Maybe dapat banal na linggo. Pero tinanggap natin kasi ayaw natin bumagsak. No? Nakukuha niya yung punto ko. Di ba? At tapos pag kami ginagawa kong mali, sasabihin ng teacher ko, dalawang pinto namin. Isang entrance, isang exit. Para hindi nagsasalubog. Sabi ngayon, si Valye. Kasi ang tawagan sa eskwela, apelyido, di ba?
Detalye, huwag niyong papasukin yan. Late na naman, marami ng kalokohan. Magugulat teacher ko, nagtutulog ako. Saan ka pumasok? Sa exit. Sinarado yung entrance. Bukas yung exit. So maraming konfrontasyon na ginawa ko sa teacher ko hanggang sa may mga Bisaya ba dito? Ang teacher ko Bisaya. Pinalapang ko yung teacher ko. Sabi ko, ano ba talaga yung totoo? Circle o circle? Hanggang sa pinatawag ako sa guidance. Sabi ko, ano ba talaga yung totoo? Ano ba tinuturo nyo? Narinig ko tricycle, naging tricycle. Circle, naging circle. Yung magbibilang ka, saving. Ano ba, saving o 7? Saving. So ito yung mga bata. Bata pa lang ako, ganito na yung takbo ng utak ko. So nakika-out ako ng school. Tapos na-transfer ako from Manila, napunta ako ng Makati. At lagi nakikita ko sa mga nanay ko gano'n. Parang tatay ko. Huwag kang magbibisyo. Huwag kang maninigarilyo. Tapos utusan ako, bumili kang sigarilyo doon. Tapos hindihan mo na rin. Kaya kasi naglalakad ka, namamatay, ititin mo ngayon. So sila din yung nagturo sa akin. Nakuha niya ba? Tapos yung makikita, saya nila, nagiinuman sila. Ba't saya nila? Tapos sasabihin sa akin, bawal to sa iyo. Tapos, kaya pagkalasing na sila, yung natitira, iniinom ko. Sabi ko, tampayet. Pero tawa na sila ng tawa na. Para ko si Raul. Iinumin ko, para ko sa sarili. Tatawa ko, pero payet. Hindi ko mati. Kasi sa akong bata, na mahilig akong magtanong, mahilig kong inaalam, ano ba yung mga nangyayari sa paligid? Ewan ko, hindi ko alam kung sa inyo. Kung kayo, let it flow na lang. Ewan ko, mahilig akong magtanong, bakit nangyari to? Bakit naging ganyan? So pag may binigay sa akin laruan, bakit tumatakbo to? So ino-overrule ko yung laruan. Binigyan kami ng baril, ng kuya ko. Isa lang. So hinati namin. So baka ba kami meron, no? Parehong kabilaan. Tuturin nyo naman yun. Ganon. Yun ang takbo ng utak ni Kuya Boto. At mula ng bata, dinala ko yun. Hanggang sa nag-high school kami, ako yung isa sa mga nag-start ng mga fraternity o ng mga grupo sa high school na nagturo ng lahat ng kalokohan. May mga pamilya pa nung araw. Pamilya sulong araw, mga ganun. May mga mahilig sa arawan, sulong araw. Yung mahilig mag-inuman, yung mga pamilya sukatumba. Tapos may mga member ng mga LGBT na ano, may tatak dito, yung mga ganun yung mga kamay. Alpapi, Anofi. Tapos hanggang sa nag-level up, napansin ko na marami, sabi ko masyado kung maraming alam. At ginamit ito ng Diablo para maraming kabataan na madisgrasya ang buhay. Speaking of, yung buhay ko dati, naging leader ako ng gang. Kaya nga nagtatag ako ng grupo. No? Tapos naging gang. Kasi nung bata ako, nagtatag na ako ng gang. Mahilig kami sa sine. Yung tawag sa amin sine, gang. Corny, no? Pero nung bata kami, soldier, eh. Tapos ang kalaban namin, mababait, di mahilig magmano. Mano, gang. Corny din, eh. Hindi matindi yung mga mahilig sa bato. Wala nang ginagawa. Batugang. Nung mag-transfer ako from Manila to Makati, ang dami kong ginawang kalokohan. Tapos nung mag-high school ako, yun na, mas malupit. I love high school life.
Sarap ng buhay high school, no? Parang gusto kong bumalik. Ayaw na lang akong pabalikin. Binaster ko yung high school. Wala pang K-12, no? Pero binaster ko siya. 5 years nung ginawa high school. Wala na. Ang dami kong back subjects. Mag-aanim na taon, pinag-graduate na lang ako pag bumalik. So sabi ko, wow, I'm very honored. Nung matanggap ko kasi yung diploma, nung mga graduate ako, bakasyon. Ako na lang yung tao sa school. At nagbigay pa janitor. Sa labas pa ng school. Tapos di ko na mawapalikan kasi pinalitan na yung eskwela. Iba na yung pangalan. So yung pinakikita ko sa inyo, seryoso yung buhay ko. Pero yung trahedya ng buhay ko, nagiging komedya na lang. Pinakikita ko sa inyo, nandito sa harapan nyo. Bago ko tinawag ng Panginoon, isa akong walang kwentang tao. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kaya nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Tapos mahilig ako pumunto, pumunta, no? Co-concert sa mga kalye. Mga una kong concert dito sa may Guadalupe. Alam niyo ba yung lugar ng Guadalupe? Yan, unang malaking concert venue dyan, yung Loyola Memorial Chapel. Nagkaroon ng lamay, tugtog kami. Tapos hindi ako pumunta doon sa may lamay, mismo doon sa may Bermudagas sa gitna. Eh maya-maya nagbabaan lahat ng mga young people, mga kabataan. So naging Woodstock yung dating. Tugtugan kami doon. Lahat ng alam na pondo, kanta. Tapos biglang sabog na, may naghula. Alam mo may trip-trip eh, no? Hinula. Pare, manguhula ako. Sige, hinulaan yung kamay ko. Sabi sa akin, pare, alam mo, yayaman ka. O, talaga. Tapos malayo mararating mo. O, maglayas ka lang. So, sinunod ko. So, from Makati, layas ako. Bit-bit ko yung gitara. Nakarating akong Baguio. Sabi ko, wow, malayo na narating ko, mataas pa. Sabi ko, this is the peak of my career, man. Pagdating ko sa Baguio, nagkaroon ng competition. The search for the best folk and country singer. That was 1984. Sumali ko. Ako yung nanalo. Wow, sabi ko, bakit pala talaga ako? Pero during that time, yung mga kapatid ko umaati na sa ganitong gawain. No? Tapos lagi sila ng pray. Kasi pagka nakikita ko sila sa ganitong gawain, ang ginagawa ko, sinasabunutan ko yung kapag sumunod sa akin sa babae. Sabunutan ko, umuwi ko nga doon. Tapos yung kapatid ko lalaki, sisipain ko lang, napaturuan ko. Pero di sila tumigil. Attend pa rin sila. Kasi hindi ako naniniwala na binago sila ni Lord. Kasi katwiran nila, hindi na sila pwede maghugas. Hindi na sila pwede magsaing. Kasi nag-pray. Hello? Katwiran niya rin ba yan? Uy, hindi ako pwede maghugas. Pwede ako. Ano makapasma ka doon? Laban mo nga doon, hindi pwede. Meron akong Bible study ka. Galing. Ganda ng alibay, ang ganda. Kailangan ko sila nabubugtog. Pero ang ganti nila sa akin, pag may prayer meeting, sino yung maatin ng prayer meeting? May number 1 silang listahan, nagalagay yung pangalan ko, Kuya Romy. Tapos minsan talagang pagka nabugbog na saka sila maglalaro, magsasaing, tapos habang nagluluto, pinag-paper yung pagkain. Hindi ko lang. Alam mo, may pinag-buhulog. Ang tingin ko nga, parang dinuluran natin yung pinag-paper. Sarap ka ng kanin sa luto. Sabi ko, pag ako, nangyari sa akin, may tama ito eh. Yung pala, pinag-paper eh. Tapos minsan naman, uuwi ako ng lasing na lasing, gusto ko, may naririnig akong mga bubuyog sa harapan. Ano nangyayari? Ikinuwento na nila lately na pinag-paper pala nilalehan pala ang lahat. Kung may mga kilala kayo mga ganitong tao, gawin niyo yun.
At naniniwala ako na someday, answer prayer, makakasama niya yung katawan niya. Amen? Tapos ang nangyari, nung kumilos ang Panginoon, makakasama na kami. Yung sumunod sa akin, nagpastora sa Bulacan. Kasi sumunod sa kanya, yun ang kaibigan ni Pastor Alfred, ang nagpapastor sa Hawaii. Kasi sumunod doon, nagpastor sa Visayas. Pero kinuha lang ng Panginoon. Pero yung pinakabunso namin, Pastor Ted, ngayon nasa Taiwan. So lahat kami naglilingkod sa Panginoon. Ganun mo mabuti ang Diyos. Amen? Pero ano nangyari sa akin? Bakit ako maging ganito? Dahil sa panalangin ng mga kapatid ko. Habang nasa Baguio ako, pinadadalan ako ng tracts. Pinadadalan ako ng Bible. At yung Bible, yung Gideon, manipis siya. So, tuwan-tuwa ako doon. Pero hindi ko siya binabasa. Ginagamit ko siya rolling page. Sabi ko kasi, maganda to, tamang banal to. Diretso ako sa langit. Wow! Word of God, Bible. Eh, kaya hitit kong gano'n sa lalamunan. Nung nakakilala ko sa Lord, nung binuksan ko yung Bible, ito yung dati kong pinagpupunit yung Revelation. Siguro kaya masakit sa lalamunan. Nahitin ko yung magendo, nasumpa. Ito lahat eh. Masakit, gano'n, yung pagpatay, Antikristo. Sabi ko, kaya siguro nawalan akong boses. Yun yung mga nahitin ko. Grabe. Tapos, singer ako doon, nawalan ako ng boses. Nawala talaga as in. Wow. Senyas na lang. Naintindihan niya na yan. Wala na talaga ako. Tapos bumaba ako. Pagbaba ako galing ng Baguio, sa bahay namin, mayroon ng Bible study. Kasi hindi makapasok ng Bible study sa bahay. Nung nandudol ako. Sabi ko, plano pala talaga ng Diyos na makarating ako ng Baguio. Pagdating doon, maranasan ko magtagumpay. Pero short-lived lang kasi nawalan ako ng boses. Tapos bumaba ako, nakapasok ng gospel sa bahay. Ngayon, yung nanay ko na nakakilala sa Panginoon, tapos yung mga sumunod ng mga kapatid ko na nakakilala sa Lord. Tapos wala akong magawa kasi wala akong boses. Hanggang ginawa ko na lang makinig. Tulad siya sinasabi sa Biblia, sa salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. In order for me to hear the Word of God, kailangan ma-shock up yung boses ko. At nung mawalan ako ng boses, doon ko naintindihan, kailangan ko pala ito. Tapos, nung na-restore yung boses ko, nagkaroon na ako ng tamang relasyon sa Diyos. Pray ako. Tapos nawala na ako ng desire na tumugtog sa labas. Ang dami na nag-iimbita sa akin. May tour ako ng buong Asia, pagpupunta ng Japan, kompleto na ako sa agamit. Ang kulang na lang, conviction. Nawalan na ako ng taste tumugtog sa labas. Kasi naranasan ko tumugtog sa gawain. Alam nyo ba, nung nagpe-pray ako, nang tumugtog na ako sa gawain, isa lang ang sinabi ko, I am now fulfilled as a musician because I am playing in front of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? At hindi masayang na binigay ng Panginoon. Kaya magmula nun, nagpatuloy, hanggang nagpe-pray ako, kasi bago pa ako naging nakakilala sa Panginoon, nung folk singer ako, gumagawa na rin ako ng kanta. Tapos, lahat ng ginagawa kong kanta, nasa nakikita ko. Ang ginawa ko ngayon, para matuto pa ako, kasi hindi lang ako, sabi ko, kailangan matutunan ko to. Kasi base lang ako sa naririnig ko, tsaka sa nababasa ko sa songs, o sa mga jingle magtula. Gagayahin ko lang yung mga ano. May mahilig na akong gumawa ng tula. So, nag-aaral na ngayon ako sa Yamaha School of Music. So, yun ang pinag-aralan ko. Major in composition. Pero yun, naging folk singer na ako sa Baguio, pag-basa ko, nawala ko ng boses. Pero na-restore ni Lord ng boses ko. Sabi ko, Panginoon, hinalalaman ko, ibibigay ko sa iyo. Pagkakatiwala, pagkakapag-usap. Nung na-restore ng Lord, nakagawa ko ng kanta, nakapasok ko sa DCAS. Yung DCAS kasi sa radio, alam niyo ba yung DCAS? Saan kayo nakikinig? Sa Hayahay?
Yung TCAS, nung mapakinggan ko, kasi sa bahay, wala nga akong boses, na-steady ako sa bahay, yung mga kapatid ko nakikinig doon, yung nanay ko, iniiwan doon sa istasyon. Pagka binuksan ko yung radio, yun ang lumalabas. As enjoy na enjoy ako sa gospel music. Tapos hanggang sa na-fit ako ng na-fit, gumawa ko ng kanta. At unang unti-unti, inayos ng Panginoon ng buhay ko. Sino ka nakikristo siya ng bago niya lang, wala na dati pagkatao, lahat na bago na. Nakita ko yung itsura ko dati. Nung ginagawa ko ng Panginoon na bago lahat ang pati itsura. Mahaba long hair ko eh. Napaabot kong gambewang. Tapos sinitiring na siya. Tapos marami akong bling-bling. May kwintas ako nun, tapos yung pinaka-pendant niya, kandado. Yay. Alam niyo ba yun? Kasi ang purpose no, ano siya, pagka may rambulan, iabot na yung pangkampas. Yan ang purpose no. Tapos nakaganyan siya. Tapos may nakakapit ako dito ng blade. Ang ganda, talagang po. Marami akong alahas, no? Meron akong blade dito, meron akong kandado. Tapos meron ako rito sing-sing. Tapos bungo. Yan, pagka ginanong sa mukha, talagang sarko yung mukha. Ganun. So yun ang forma ko dati. Tapos yung pantalon ko, magaling din ako manahe eh. Kasi nag-aaral din ako ng tailoring. Kasi ako taga-tahin ng mga barkada ko, yung mga nakukuha sa sampayan ng may sampayan. Ako tatahin nun. Para hindi makilala na may-ari. Tapos ibibenta namin. Yung aming livelihood. No? Ibibenta namin. Pati yung mga nakababad sa planggana. Nakakarating yan. Kaya Lois pang araw eh. So, nasusuportahan yung aming social activities. Furthermore, para lalo pang masuportahan yung aming, nagkaroon ako ng idea. Kasi nag-aral din ako sa Manpower. Ang dami kong gustong pag-aralan. Yung paggawa ng kuryente, so tinulong ko yung mga barkada mo. Natuto kami ng kabuhayan. Nagkaroon kami ng livelihood. Sila yung mga nagkabit ng mga jumper ko sa laman. Kaya lahat nagkaroon ng income. Ganun ka talaga eh. Tapos yung itsura namin, talagang lahat, kaya afford na kami. No? Tapos yung pantalon ko, mahal na mahal ko yung pantalon ko, talagang work of art. Magaling din ako mag-lettering. May mga nakikita nyo sa CR, sa mga post, ako na, gumagawa ko. Romy was here. Mga ganun lang. What you're hoarding now depends on your future. Galing talaga. Kaya lagi ko sa mga pantalon ko yan. Tapos mahal na mahal ko yung pantalon ko. Walang, 2 linggo walang hubaran yan eh. Kapag hinubad ko yung pantalon ko, matigas na. Nakatayo na nga eh. Kulang na lang remote control para lumakad yung pantalon. Sabi nanay ko sa akin, pagkahugaw nito, di ka pa natigpak. So hindi nakakaintindihan, dumi-dumi mo, di ka pa namatay. Pero buti na lang, hindi ako pinatay ng Diyos. Bukod na lang doon sa may layunin ng Panginoon sa akin, nakuloy pa akong pinag-pray ng mga kapatid ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag umuwi ako, ililayang na po. Yung kinakain ko, pinag-pray ko na akala ko tinuduraan. Ganun ang nangyari, ganun yung itsura. Tapos, yung mga barhanda ko, tinuturuan ko sila lahat. Pero dumiskarte. Kaya nag-business kami ng araw, naging businessman din ako. Ako una nagtinda ng mga marijuana at saka mga kapsira ng araw. Ang dami kong mga kliyente, takbuhan lahat sa akin. Sikat na sikat ako, ang dami kong fans. Hinahabol ako ng mga fans ko. Mga pulis, mga amon, mga lagi mo po sa akin. Asa siya, no? Ang pangalan ko, no, Romy Zuma. Pero ang pangalan ng aso ko, Zuma. Style yun. Kasi pagka may mga nanguhuli, sasabihin ng mga barkada, "Oh, Zuma, pasok-pasok ako, may lalabas." Baka kang makatay. Ibig sabihin nun, may tumarating ng pulis. Akala ng nanay ko, ng tatay ko, yung aso yung kinakausap. Pero parinig yun, para hindi ako lumabas. Ang gagawin ko, akit ako nasa bubungan.
Tapos binibilang ko yung bituin. Hanggang ngayon, hindi ko mabilang. Ano ba sa lamang ang galing? Yun ang trip ko. 3 nakikita akong buwan. Ano ba ito rito? Habang nag-uhulihan doon sa baba, ano na ako sa butong, wow! Ganun ang intay. So, balik natin, nakaharap sa inyo, walang kwentang tao. Biyaya ng Diyos ang meron narito. Pero yun nga, nung umuwi ako na wala na ako ng boses, narinig ko ang salita ng Diyos, at from there, sinubuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Nung nirestore ng Panginoon, nagawa ko ng mga kanta, at patuloy ako gumagawa ng kanta. Magmula noon hanggang ngayon, I have 300 songs na naisulat para sa Panginoon. Kaya nakikita niyo album doon, 13. Punong-puno ng kanta. Kaya napapakita ko mga ginawa ng kanta. Kung taga-iimus kayo, diba? Kilala niyo ba si Dio Addis? Yan itong album ko siya dito. Ako yung gumawa ng kanta niya. Manalo siya. Kaya ang kulang yung bayad. Medyo. Kasi nagpagawa sa akin, taga-Malagasan. Yung force ko yun. Taga-doon mo sa yung tiyahin niya. Pero bago maiba, ang pinakikita ko sa inyo, maaaring wash yung buhay ko, maaaring hindi nyo dinadaanan. Kasi pinag-aaralan ko, ano talaga yung addiction? Yung addiction, isang bagay na kahit anong mangyari, gagawin mo. Kasi hindi kumpletong araw mo kung hindi yung gagawin. Amen ba yun? Di ba? Yung pang-asar ka, yung nai-stress ka pagka wala kang naasar, gano'n? Nangyari sa inyo yun? Yung gano'n. O yung wala kang napulitan. Yung ibang gano'n eh, no? Yung ang gagaling ng radar, ang tawag namin doon, yung mga taliktik. May mga radar sila, alam nila kung saan yung kainan. Gano'n. Tapos nakaubos na ng pagkain, masama pa loob. Meron ba ganun dito? Amen. Eh noon yung addiction namin, grabe. Pero ngayon ay iba na, high-tech na yung addiction. Amen ba yun? No? Marami siguro magsusuicide. Pagka tinanggal ng gobyerno ang wifi, no? Pero maging nag-boom yung business, ang dumami yung mga piso niya, yung mga computer shop, no? Naglalabanan dyan, nauubos yung bakon. Kami nung kasi gano'n na nangyari, ubos din, lahat. No, nag-iipon. Kaya sabi sa inyo ang dami kong pinasukan, ang dami kong pinag-aralan, para lang kumita ng pera. Tapos yung pera, madadala lang ko sa bisyo. Yung iba naman, hindi naman pinag-aaralan ng bisyo. O hindi naman kailangan bigyan ng pera. Iba, bisyo rin yung yung nakilala mo yung tao. Minsan nga, hindi mo kilala yung tao, kaya mo ikwento yung buhay niya, no? Meron ba sa inyo dito mo? Tapos minsan nakikita ko yung comment ko sa nag-aaway sa mga comment lang no? Tapos mga walang saysay. Tapos ang lalayo ng topic. Nakakalungkot ho. Mga simpleng bagay na kahit na Kristiyano tayo, ilalayo tayo nito mga simpleng bagay na to para magkaroon tayo ng totoong commitment sa Panginoon. Ngayon kaya, minsan nag-post ako ngayon. Kailan lang kahapon ako nag-post. Meron kasi isang klase, sa isang bahay, bawat isa may smartphone, tsaka may tablet. Inuutusan lang yung isa. I-set mo yung table para kakain na. Diba? Ilan sa inyo yung naglalakad ng hawak yung kutsara, nakaganon sa cellphone. Kagay, balik sa loob. Parang yung anak ko, ganun din. O sinasample ko na yung anak ko, isa lang yun. Pero ang hirap. Sabi ko, Lord, ang tindi ng parusa mo. Ang hirap utusan. Magsaing ka.
Nagsasaing nga, nakaharap sa kaldero, tapos hawak pa rin yung cellphone. Kaya sunod na. Hoy, sunod na yan. Ay, sunod na pala. Nakaharap na yun, ha? Partida. Andun na siya. Ayan lang, click-click din. Pagka may inutusan. Kaya ang ginagawa ko, pinapatay ko yung wifi. Sabi ko, kala ko blessing to, hindi pa. Tapos ngayon, pagka namukwentuhan kami, nag-iikukwento niya yung nakukwento niya yung mga God of Thunder, mga Dota. Okay, gusto ko malaman eh. Tapos ikukwento niya pati yung mga karakter ng mga ano. Dahil ganito, ginagawa yung espada ng ano, yung Creed of Assassin. Ha? Ganito yan, sila. Sabi ko na, alam mo ba yung karakter sa Bible? Minsan mas kilala yung mga karakter ng ano. Sino sa inyo kilala yung lahat ng names ng Super Junior? Pero hindi nyo kilala yung karakter ng 12 disciples. Hello? Ano ang pangalan to? Kabisado ba ito yung shook shop, may siyang shake, ano ba yan? Siyang nyok. Sabi ko, may park, may parking, may pero pagka tinanong mo about sa karakter, ang mga kilalang mga nandun, sino ba yung tropa ni Kristo? Hindi kilala eh. Ilan yung mga karakter na yun. Pero tuloy mo yun, magmula nyo. Eh ngayon, magpo-concert sa Philippine Arena, lahat ng K-pop natudog. Ikaw balik na ba? Naintindihan nyo ba yan? Hindi. Asya mo. Ano? Tapos yung isa pa, yung bumalis doon sa wrong direction. Nag-iiyakan pa. Pero yung kabrad ka sister mo na umalis dito, di mo iniyakan, tuntua ka pa. Hey! Nakuha niyo ba? Tapos kaya natatanong ako sa inyo, talagang Christian yun. Hello? Pasensya na ha? Nakatawarin niyo ba ako? Kasi ang kausap ko lang yan ako eh. Hindi ko alam na ano nangyayari pala sa inyo. Pasensya na ha? Kaya madalas, itinajamin ko yung anak ko. Nag-jam kami. Tutugan. Pero may lumalabas din. Kaya may mga kanta na sinasabayan ko siya. Katulad ng mga kanta nila, David Cook, kaya? Tsaka ni, sino ba isa? Ni Sheeran? Oh, mas kabisado na. Inuhuli ko ng kayo eh. Diba? Sabi ko sa anak ko, naiintindihan mo ba yung kantang Bang? It's about immoral sex. Pero enjoy mo mga bata. Sabi ko, basta. Kasi naiintindihan nila yung mga bagay na hindi naiintindihan. Naiintindihan nyo? Kasi gano'n na nangyayari sa mundo eh. Hanggang di kayo nagkakaintindihan, okay eh, no? Pagka naiintindihan mo, ayos na. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung mailigtas tayo doon sa maling paniniwala. Isa yun sa recovery of the sight. Yung topic ko kanina. Kasi marami kasi tayo nakakakita, pero walang nakikita. Ang hirap intindihin mo, hindi na pinakain. Pero yun talaga ang takbo. Minsan, akala mo okay, solve, pero ginagamit yun ng kaaway para mailayo ka. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Ang tukso na ginagamit ng kaaway, hindi pangit. Maganda. Kaya lang, sineset up nung mundo na ang diablo pangit. Para maingganyo ka doon sa magaganda na bagay. Pero hindi mo alam yung pala yung makapahamak sa'yo. Diba? Pero ako, hindi ako naniniwala mayroong pangit na nilikha ang Panginoon.
Tingnan mo yung katabi mo. Maganda yan, amen? Kaya lang mayroong mas maganda. At mayroong pinakamaganda. So, lahat maganda. Okay ba yan? Ako laging ganun nasa isip ko. Kaya minsan, pati yung mga salita, pinag-aaralan ko rin. Eh sa mga tao, maraming ganun eh. Papipilitan yung pangit. Kasi nilikha tayo ayon sa wangis ng Panginoon. Hanggat yung tatabi mo dyan, yung kaibigan mo, hanggat nasa pwesto yung mata niya, okay yan. Pagka nakita mo yung mata niya nasa batok, iba na yan. Nakuha niya? Kahit ano bang dating niya, itsura niya. Kung maraming butas yung mukha mo, blessing yun. Tuloy mo maraming humihinga sa mukha mo. Hindi ka agad naubusan ng hininga. Maraming mga. Grabe ba? Hindi rin ako naniniwala sa ngasang ng dila. Wala na, tag-iisa naman tayo talaga ng dila. Pagka nakakita ka ng taong gano'n, ibang klase niya. May sinasabing third eye. No? Pero minsan sa exam, nangyayari yun, you know? Nagkakaroon ng mata sa likod, no? Tapos yung tenga, nagiging extra yung nagiging power, sensitive yung power niya. Tsaka yung mata, may extra vision. Siguro, nangyayari, pagka pangangailangan talaga, minsan pagkasunog, na nagkaroon ng sunog, nabubuhay yung aparador eh. Tsaka yung reg, eh, no? May sunog, takbuhan lang, no? Pero isipin mo, walang sunog. Babuhatin mo yan. Siya na lang, matuturuan pa eh, no? Siguro may exceptions na nangyayari. Pinakikita lang dito na ano ba purpose mo bilang isang mananampalataya ng Panginoon? Manglahit ka ba o maging pagpapala ka sa iba? Kasi gagaling natin. Sabi mo nga pagka nagtuturo ako, kung nababahuan ka sa katabi mo, ini-cover mo. Diba? Bigyan mo siya ng shampoo. Oh, ito shampoo, mag-toothbrush ka. Kasi baka hindi na makaya ng toothpaste. Kaya shampoo na kailangan. Ganun. Inaano ko lang kayo sa paraan na ginagawa ng mga kabataan na yung mga hugot-hugot. Kaya isang dapat ayusin natin ang ating relasyon sa Panginoon. At pag mula doon, alamin natin, marami na kayo nakukuha. Mahihilig kayo sa FB. Ang dami naman naglalagay doon. Ano nga ba na? Isa naiinis talaga ako. Sabi ko, mag-post ka ng mga magandang salita. 5 lang ang magla-likes. Mag-post ka ng, eto ulam namin, ba? Dami. Hindi ako makatulog. Ang dami. Sabi ko, ang bababaw nito mga ito. Hindi ko sinasabing kayo yun, ha? Eh ngayon, kakain lang eh. Mauunang mag-picture kaysa mag-pray. Hello? Mag-pray ka na, teka sandali. Isa kasama pa yung mukha doon sa ulam. Saan ba tayo papunta? Tulad na sinabi ko ulit sa mga binabalik ko lang yung unang utang. Marami sa atin nag-iinganyo ng magaganda. Kasi yun ang gagamitin ng kaaway para mapalayo tayo sa Panginoon. Kasi kung babasahin niyo yung Matthew, chapter 4, yung nung nag-aayaw ng Panginoon, no? Hindi siya tinakot, Panginoon. E pinakita sa kanya lang, sambahin mo ako, ibigay ko sa iyo lahat ito. Hiniinganyo, tinutokso ka. Magaganda. Hindi ka matutokso.
Sino ka na natutusok kay mailing ko? Ano yan? Kita nyo? Hinuhuli ko lang kayo. Tapos paglapit sa'yo, bad breath siya. Ganyakapin mo pa rin. Pero sige, totoo. Sa totoo, hindi talaga. Kasi pag pangangalagaan niya yun. Kataon talaga ito. Nakita ko nga doon sa isang palabas, nag-social experiment. Pinag-itsurang pulubi si Alfred Vargas. Pinatapa siya lang, di ba? Pugi. Tapos ginawa siya parang taong grasa. Pinatitilihin siya, ayaw lumapit siya. Ganun talaga. Ganun kasi yung perception ng mundo. Pero nung inaayos na siya, nagpakilala na siya, saka siya niyakap. Ang ministry ko ngayon, mga bata. 2 years old hanggang 14. Na ganito. Nakita kayo ng bata 2 years old may bigote. Yung may mga ganun dito. Ganun. Yung kala mo lalaban sa gera, yung naglalagay ng mauling sa mukha. Ganon. Tapos yayakapin ka, Kuya! Pastor! Yayakap sa'yo. Ngayon masama ang loob nila kasi hindi natuloy yung bagyo. Hindi sila makakaligo. Nakakaligo na sila pag umuulan. Sabi ko, mapaalad ang maraming tao kahit spotter pa. Kasi hindi sila spotter. Kasi wala silang spotter. Nandun lang sila sa Center Island. Sa Capitol, ganyan. Gusto sila natutulog, lahat ng mga sako. Walang bahay, walang dingding, walang bubong. Doon lang sila. Pero tataka rin ako. Nag-iisip ako, paano sila dumagamit? Walang mga cover. Yung magulang nila, alam mo kung anong edad? Ang pinakabata ng nanay doon, 15 anyos. Nandun na sila. Kaya tuwan-tuwa yung mga bata na miniministeryohan namin. Kasi pagka sabi ko, ito may mga drawing ng Bible character, kukulayan nila yun. Yung iba talaga hindi marunong magkulay, basta kung anong madampot, kukulayan nila, lampas-lampasan sa ano. Kasi nag-iintay sila ng biskuit. Pagka nakulayan nila, may biskuit sila. Tapos magpapabasa ako ng isang verse sa Bible. Maliliit lang, isang verse lang. I am the way, the truth, and the life. Okay na yun. Tapos kakabisatuhin nila yun. Ititiklop namin yung isang book, tapos kakabisatuhin. Pagka na-recite nila yun, kahit putol-putol, meron silang libreng chocolate. Yung chocolate na koy, binibigay ko. Mga walang sinelas, bigyan ko sinelas. Toothbrush na may toothpaste. Pati diaper. Tapos papakain kami ng lugaw. Pero pagbalik ko, wala na naman sinelas, wala na naman toothpaste. Ginagawang pera, binibenta. Yun ang aming ministry. Sabi ko, ito yung mahal ng mga Panginoon. Pero ibang tao, mas gusto nila sa iba. Mas gusto nila doon sa mabango. Hindi mo naman malalaman ang isang bagay na maganda kung hindi tatabihan ng pangit. Hindi mo itatabi mo. Tingnan mo kung naintindihan niya yung ginasabi ko. Baka tulog na yan. Nakuha niyo ba yan? Sabi ko doon sa isang tao, gusto mo bang gumanda ka? Kumarkada ka sa mga pangit. Ako ang ganda niya. Ikaw lang ang mapapansin. Minsan nga sa mga barkada namin, tutulungan kami, tara pre! Puro kami pangit dito eh. Tuwa siya, lapit siya. Bakit? Kailangan namin mas pangit. Parang nakitaw kami, gano'n. Hindi, biruan lang yan. Pero yung sabi ko sa'yo, babalikan ulit natin. Dinaano ko lang kayo. Babalikan natin. Ano ba talaga yung magpapalayo sa'yo sa Panginoon? Katulad mo sa akin yung vision. Pero nung mawala na itong mga bagay na ito, ganda ng trip! Wow! Bili mo nakaupuhan, tapos naglalakbay ka, ang ganda naman. Nakakarating ako sa mga ibang lugar. Pero nung nakilala ko sa pagbinago ko ng Panginoon, itong dating idologista, isa ng evangelista. Ito isang dating drug addict, isa ng Bible addict. At itong dating nag-trip lang sa kanto, nag-mission trip sa maraming lugar. At ang pinakamaganda, mas marami nakikinig sa musika kaysa sa nakikinig sa preaching. Kasi iba sa preaching, may natutulog pa eh. No?
Pero biblical yun, natutulog sa church. Sabi ng Panginoon, come to me all of you heavily laden, and I give you rest, no? So dito sila napapahinga. Pero dahil mga bata kayo mainit, hindi kayo magpapahinga rito. Sana paglabas nyo rito, yung mga bago, tumanggap sa Panginoon, i-dedicate ang buhay, i-alay ang buhay sa Panginoon. Yung mga dati ng mga mananampalataya, magpatuloy, magpagamit sa Panginoon, no? At maaaring yung iba sa inyo matagal na, baka member kayo ng City Ministry. Resign and get involved sa Action Ministry. The Lord needs a fresh leaders. Amen? Nagagamitin niya. Yung mga tumanda, sa church na lang yan. Yung mga rayuma na yan, diabetic na yan. Yung mga bata, itong kailangan ng Lord, mga fresh. Mga sariwang buto, mga sariwang ideas, nagagamitin ng mga matatapang. At dapat hindi na kayo matukso sa mga napakaraming nadadali ng mga tuksong magaganda. Nakukuha niyo ba? So kayong mga kamataan, diniligay ko yung buhay niyo sa Panginoon. Tapos ilalayo yung sarili niyo. Meron akong kakantahin pa. Nakita ko kasi yung mga kabataan, no? Yung panahon namin, ganun din, kaya lang walang kanta na pang-kontra. Ewan ko kung kailan nangyari yun. May pinalabas sa TV, ang pamagat first time. Alam niyo ba yun? Tapos kailangan partner na bata pa eh. Tapos pagka sumagot sa magulang, grabe, kala mo sila marunong eh, no? Nagugulat nga ako sa mga bata, pagka sumagot, kala mo sila yung may-ari ng bahay, no? Kung makahingi ng allowance, kala mo may pinatago. Yung anak ko kasi, binigyan ng allowance, manghihingi pa sa akin. Sabi ko, hold up na yan ako. Hindi, kailangan ko siya ganun. Ba't di mo sinabi ka mami? Hindi nakalimutan ko. Salsa, lahat nagbigay ka na. Kaya sana maging maayos, matutuwa. Sabi ko nga sa kanila, naglalayaw sa Facebook. Alalahanin mo naman yung mga magulang mo na ginagapang ka sa hirap. Kesa doon sa isang gusto kang gapangin. Ano lang mangyayari sa'yo? Nakuha nyo? Kaya yung pamagat na first time, may panlalaban ako doon. Binalik na ginawa ko sa time first. Ano yung ibig sabihin ng time first? Ha? Teka muna. Wait. Chill. Relax. Marami na disgrasya. Sa Malolos, may isang lugar doon, pagka 16 years old ka na, at wala ka pang anak, matanda ka na. Tapos mayroong isang pelikula na pinalabas, ang pamagat 9. Ibig sabihin 9 years old yan. At hindi na sa Pilipinas, maging sa ibang bansa nangyayari. Sa Muslim country nga, yung mga 3-5 years old, ikinakasal mo. Pero tanggalin natin yun. Dito sa atin kasi, masyado maraming finifeed yung social media, maging yung TV. Ito yung gusto nila mangyari. Kasi ito yung paraan para masira ang basic society. Ang basic, ano ba tawag ito? Item ng society, which is the family. Pagka nasira ito, panalo sila. Kaya yun ang dapat natin ayusin. Amen? Magmumula ito sa mga kabataan. Sinasabing kabataan ng pag-asa ng bayan, pero totoong kabataan, yung kabataan na kilala sa Panginoon. Amen? So, ginawa kong time first. So, maganda siyang sundan. Okay ba yan sa inyo? Sino yung nandito na tumugtog ako rito? Yan. Yung majority, hindi alam ko. Pag kami nangutang sa inyo, time first. Pag kami nangutang sa inyo, time first. Pag kami nag-alok ng masamang bisyo, time first. Sabi sa Biblia, this is the devil, and it will flee from you. Okay, maging tweet, cute daw sabi nila. Di na siya bata, pero di pa
siya dalaga, ang attitude ay cool, lalo na buhay high school. Pero hirap-hirap sa ginagawa, baka mapariwara. Oops, time first baby, teka muna, huwag padalos-dalos, baka madisgrasya. Oops, time first baby, teka muna, kakainit lang yan, kumain ka kaya muna. Ulitin natin. Oops, baby, teka muna, huwag padalos-dalos, baka madisgrasya. Oops, JJ, teka muna, kakainit lang yan, maligo ka kaya muna. Para sa mga lalaki, okay ang barkada kung katuwaan lang, pero umiwas ka pagkalokohan ay sumobra. Huwag kang magpadarang sa init ng apoy, mapapasok ka pag di nag-ingat, buhay nawawasak. Oops, baby, teka muna, huwag padalos-dalos, baka madisgrasya. Oops, JJ, teka muna, baka init lang yan, maligo ka kaya muna. Na, maging matalino sa iyong mga desisyon, humingi ka ng gabay sa Panginoon. Oops, baby, teka muna, huwag padalos-dalos, baka madisgrasya. Oops, JJ, teka muna, kanan lang ulit, ayusin ang iyong isip. Apa? Oops, baby, teka muna, huwag padalos-dalos. Sabi mo sa katabi mo. Oops, JJ, teka muna. Ayusin ang iyong time first, baby. Time first, JJ. Yan. Ginawa ko ng JJ yung mga lalaki kasi mga JJ mo. Kasi wala akong may tatapat doon sa baby. Pero ito lang, simple lang, no? Marami talagang napapariwara kasi ayon lang sa agos na hindi nagtatanong, hindi na alam. Kung titingnan niyo yung nangyayari, kinukwento ko kanina, marami akong tanong, marami akong kinukontra ng mga turo. No? Natatawa nga ako, napansin din pala ni Isko yun ni Brad Pitt. Maraming mali nangyayari na tinatanggap natin kasi naging norm na siya. Nakuha niyo ba? Pero buti na lang, nandito tayo, malalaman natin kung ano yung talagang karma. Kasi naniniwala ako doon sa salita. Ito, binigay sa akin ni Lord. Alam niyo yung salita na yun, nasabi ko na rin dito yun. Ang taong wala sa tama, may tama. Sabi sa tabi mo, tama ka ba? May tama ka. Diba? Kung nasa tama, magiging maayos tayo. Kung nasa Panginoon, nasa tama. No? Hindi pwede kunya-kunyarian bilang isang Kristiyano. Magiging Kristyanuhan lang to. At wala kayo ibang pupuntahan, kundi langit-langitan. Ang tatakbo, ang dadat na nulo ay Diyos-Diyosan. Ito sa tayo sa totoong Diyos na nagligtas sa atin. At sa ngayon ka lamang nakadalo sa ganitong gawain, huwag mong ipahintulot na ganun pa rin ang buhay mo. Paglabas mo sa pinto na to, nawa dala-dala mo yung pagpapala ng Panginoon. At kung matagal ka lang umaatin, magkaroon ka ng seryosong pagkapit at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hindi biro-biro ang pagiging Kristyano. Pero napakasarap ng magiging benefits ng pagpapatuloy natin sa ating paglilingkod. Si Kuya Romy, ako, ganun dati, pinaglalaruan ko lang.
Pero naging maganda yung buhay ko nung sineryoso ko yung paglapit sa Panginoon. Kaya ang sarap ng buhay. Sabi ko, ito pala maganda. Kasi alam mo kung anong pupuntahan mo. Alam mo kung saan ka lalagay. At nakikilala ko na kung ano yung mga bagay na mapapariwara ka. Ngayon, puso-puso. Sino ba yung lalapit sa'yo para lokohin ka? Yung mga mukhang tanga. Kasi kailangan hindi siya halata para siya makapasok sa'yo. Makukuha niyo ba ako? Di ba? Minsan sa church, nangyayari din yan. Nakakarating sa iglesia. Pero kung talagang matibay ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng discernment. Makikita mo yung totoong kaaway. Kaya huwag ka magpatumpik-tumpik kung ngayon ka lamang nakadalo rito at lumapit sa Panginoon. May gagawin ang Diyos sa'yo. Something good is going to happen. Magugulat ka na lang, tatawagin ka ng Panginoon. Naniniwala ako na ilan dito ay gagamitin ng Panginoon bilang magiging future leaders. Pero ang kailangan lamang, magkaroon tayo ng tamang relasyon. Itutuloy ko yung binasa ko kanina. Ang sabi rito, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ. Sa 2 Corinthians 5:17-18. Tapos pagdating sa 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against Him, and He has committed to us the message of reconciliation. Bibigyan ka ng Panginoon ng mensahe. Reconciliation. Ano yung reconciliation? Pag wala doon sa mga kasalanan papunta sa Panginoon, hindi na mapapahiwalay kasi nagkaroon na ng tamang relasyon sa Panginoon. Marireconcile ang mga kasalanan sa Diyos. At paano mangyayari ito? Gagamitin ng bawat sa katulad ng ginamit sa inyo na ngayon ka lamang nakapunta rito. May ginamit ang Panginoon para ma-imbita. Gayon din, kung magpapatuloy ka at lalago ko sa Panginoon, you will be somebody na gagamitin para ma-reconcile ang mga hindi pa nakakilala sa loob. Naniniwala ko dahil kayo gagamitin kung paano ko ginamit ang Panginoon para may bahagi sa inyo ang mensahe ito. Amen? Palapakan natin si Lord. At this time, ayos kong nalayan kayo ng mga ilang pangkanta. Okay ba yan? No? Masarap, masaya naman, di ba? Pero huwag niyo kong re-requestan ng K-pop, no? Pero, ginagawa ko rin yung mga kantang nung araw kasi pasensya na kayo kasi ang ginagamit kong music is yung music ng panahon namin. No? Pero dahil ang music is universal, nakakarating din yung test sa inyo, di ba? Kasi naririnig nyo rin pagka sumakay kayo ng jeep, mayroong mga kanina nga, yung mga kanta, yung mga basta, mga gano'n, please and shout, mga gano'n ako. Kaya siguro nag-iingat yung driver kaya ang bagal. Ingat na ingat siya baka mayroong makalitaang pasahero sa paligid. Kaya lahat ng nakatayo pinaparaan. Dito ako nag-umpisa, nalibog. Kaya tinanong ko yung unang mahilig sa music. Babaguhin ko ulit yung course ko. Okay ba? Gusto niyo ba makasama? Gusto ko kasi kasama kayo lahat. Alam ko kasi yung mga kabataan, maraming energy. No? Gusto ko ganun kayo lahat. Okay, bisa niya. Ganun yung kamay niyo. Sabihin niyo, praise God, praise God, praise God. 1, 2, 3. Praise God, praise God, praise God. Parang bang wiper? Ano yung wiper? Nung ginawa ko to sa Mindanao, pati mo nagtitinda ng DVD. Nag-worship kay Lord. Tapos nakita yung CD ko, magkano? Sabi ko, 200 pa yan. Sabi ko, mahal, wala bang 35. Sabi ko, original ko yan. Palitan ko sa lamin. Ito sa lamin, matibay. Sira ng mata mo, ito yung dito. Nasisira talaga yung mata mo, pasuot mong gano'n. Tuwa ko, pati sila nag-worship kay Lord. Nung nag-proceed ako sa may Jensan, sa lugar ng Pacquiao, 3 Muslim ang lumapit sa Panginoon. Yan. Saan narinig ng mga kanta na to. Gusto ko kayo iparating sa inyo, kasi magagamit ito. Young people have many ideas. Gamitin natin yung pattern. Magagamit natin ito to reach out to more young people. Amen? Dahil mahilig naman kayo. Palitan natin ang lyrics. Ito ang sample. Pati mga toddlers, mga bata,
pati sa mga preschool, iniimbita ko. At ito yung ginagamit ko. And I can reach out sa mga batang ito. Pati yung mga nasa batang kali. Ganun ang ganda. Wala na to sa album ko, ha. Pero gusto ko lang kayo bigyan ng idea. Apir tayo, sumaya ang puso ko, sumaya ang espiritu. Bagal. Okay, ulit. Apir tayo, sumaya ang puso ko, sumaya ang espiritu. Praise God, praise God, praise God. Punta nyo, ang ganda, saya. Sawa, apir tayo, sumaya ang puso ko, answer the prayers ko. Praise God, praise God, praise God. Kristiyanong pababa, wala kang mapapala. Kristiyanong pataas, ang faith ko'y lalakas. Kristiyanong pababa, wala kang mapapala. Kristiyanong pataas, ang faith ko'y lalakas na lalakas. Ulit! Apir tayo, sumaya ang puso ko, sumaya ang espiritu. Praise God, praise God, praise God. Yung iba, tinuturo na to sa Sunday school. Ito pa isa. Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda, ang gandang maging anak ng Diyos. Ang saya-saya, ang saya-saya, ang sayang maging anak ng Diyos. Ang ganda-ganda, ang saya-saya, ang galing maging anak ng Diyos. Pagganyan. Bubukas sa puso, papasok si Kristo. Nalahan sa puso, buhay magbabago. Nalaya sa Diablo, boom, yeah, yeah. Nalaya sa Diablo, boom, yeah, yeah. Nalahan si Kristo, buhay magbabago. Okay ba yan? Gusto niyo ba ba? Baka kulang na tayo sa oras. Na-enjoy lang ako pagka nakabataan ng kaharap ko, bumabata ako eh. Parang magkaka-level lang tayo. Ito pa isa, luma lang yung kanta pero natutuwa naman, appreciate yung kanta. Alam niyo ba itong kanta na ito? Ganito yung kanta eh. Lord, 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 ika'y luwalhatian. Lord, 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 ika'y pasalamatan. Lord, 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 ika'y pagpaparihan. Lord, Lord. Ano yan? Ulitin natin. Let's worship God. Lord, 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 ika'y luwalhatian. Lord, 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 ika'y pasalamatan. Lord, 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 ika'y luwalhatian. Lord, Lord. Ano yan, diba? Ano isa pang kanta? Sinasabi ko sa inyo, maraming gagamitin, pwedeng gamitin para sa Panginoon. Naniniwala pa kayo na music galing sa langit? Pero nagrebelde yung musical director sa langit. Kilala niyo ba yung musical director sa langit? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi, tanong mo kung kilala niya. Ang musical director sa langit, ang pangalan ay Lucifer. Yun, yung mga naka-atin kanina umaga, Lucifer. Ano yung ibig sabihin ng Lucifer? Lucy, liwanag kasi yun. Tala sa umaga. Morning star. Yan ang liwanag ng Lucifer. Pero bakit ko nang gumagamit ng pangalan na naman? Padre, bibinyagan mo itong pangalan ito, Lucifer. No? Tayo gamitin. Ang gandang pangalan kaya nun. Eh yung Judas nga, ginagamit din yan, di ba? In English lang, Jude. Wow. Judas. Ano yung ibig sabihin ng Judas? Praise. Yung Lucifer, tala sa umaga. Minsan ginagamit yun ng lalaki. Napakaganda mo para kang tala sa umaga. Tuwa ka naman, no? Hindi mo alam para kang Lucifer. Tapos anong
ginawa nangyari doon sa musical director sa langit? Sumaprayabang niya na gusto niya siya na manguna, mag-uudit na doon sa langit. Hindi niya kaya kapangyarihan ng Diyos. Isa lang siyang creation. Ang ginawa sa kanya, hinulog siya, Isaiah 14:12. Siya ay hinulog. Siya yung hulog ng langit. Tapos kakalapit ka sa sister, ang bait mo. Hulog ka ng langit. Di ba? Tapos manliligaw mo ngayon, parang magtala sa umaga. Sabi naman ng babae, hulog ka ng langit. Kaya nung magsama sila, impyernong bahay ito. Kasi pareho pangalan ni Satanas yung ginagamit. Kaya nung magkaanak sila, dinunito. Pero mula nung pumasok, ganun nung nangyari sa pamilya namin. Pero buti na lang. Pumasok ang grasya ng Panginoon at lahat kami nakakilala sa Diyos. Kami anak ng Diyos. Amen? Nawala yung para sa umaga. Nawala ang hulog ng langit. Kasi ang pinanampalataya namin ay sugo ng langit. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ito yung binigay ng Panginoon. Tapos ginawa ko siyang kanta. Okay kaya? At sino nitong nakakaalam ng John 3:16? Yung iba, hindi nyo alam. Sabay-sabay nga tayo, i-recite natin John 3:16. For God. Wala akong naintindihan. Ito gagawin natin sabay-sabay lahat. Ginawa ko siya ng kanta. Kaya nilagyan mo siya ng tono. At sana magustuhan nyo. Andun sa album to. At ang pamulat ito, yung John 3:16, nilagay ko siya. Ginawa ko siyang kanta para may pakita ko ano talaga yung ibig sabihin ng Christmas. Kasi kung wala si Kristo, walang Christmas. Kaya hindi Christmas pagka nakalagay sa bahay nyo, Xmas. I-next nyo na si Kristo. Okay ba yan? Pagka wala na si Kristo sa bahay, hulog ng langit yun ng lugar. Tapos yung nakalagay na star, ala sa umaga yan. Nakuha nyo ba? Kasi na-enjoy pa kayo, no? Selfie pa kayo, no? Pero ito, pakinggan nyo itong awit nito, tapos sa kanya ko sasabayan. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Ayun naman, sabayan niyo ko. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Diba, sab? Christmas is love, to share it now with one another. Christmas is love, it's the gift of God above. Christ is the reason for this season of celebration. Christmas is love from our God. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Blessed Christmas, everyone. Blessed Christmas to you. Blessed Christmas, everyone. Yun. So, sana makuha natin ang mensahe ng prayer mo ngayon. Makatas natin yung mensahe ng Panginoon. Bilang mga kabataan, gagamitin tayo ng Diyos. Amen? At kung ngayon ka lamang nakadalo sa ganitong gawain, handapin mo ang Panginoon, maging Panginoon, sarili at pagligtas.
at makita natin na talagang mapaguhin tayo ng Diyos. Ito yung huling mga awitin. Tumatalakay sa total transformation ng isang tao. Amen? Sino man na kay Kristo, sa nang bago nila lang, wala na dapat yung pagkatao, lahat na bago na. Amen? Alam niyo ba itong kanta na to? Hindi nyo alam. Napamangat ito, Badong. Kanta kayo ha? Kasi ang inspirasyon ko rito si Pastor. At siya kasi yung nag-check nung kasi panlalait yung ginawa ko dati ngayon, ayos na. At nakita ko na maraming binago ang Panginoon ng mga tao na nasa ganitong kalagayan. Kaya pag-pray niyo po na hindi pumasa yung isang batas. Kasi pagka pumasa yung same-sex marriage at yung pag-alipusta sa LGBT, pagka nakarinig sila ng salitang against sa kanila, una akong uhulihin. Kawawa naman yung maraming dapat pang makarinig ng gospel. Amen? Samahan niyo ako. Let's celebrate the goodness of the Lord. Amen? At mamaya, naman si Pastor. Para sa lahat ng gustong i-dedicate ang buhay nila sa Panginoon. Everybody, dating-dating, Dating badong, binago ng Panginoon. Saba! dating badong, Alaring kahapon, lalaki na siya ngayon. Ulit! dating badong, Binago ng Panginoon. Saba! dating badong, Lalaging ding kahapon, binaba na siya ngayon. Ang sinuwalang ibang-isa kay Kristo, ang isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, lahat ay nagbago dahil kay Yesu Kristo. Ulit! dating badong, Binago ng Panginoon. Sapa! dating badong, Alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Ulit! dating badong, Binago ng Panginoon. Sapa! dating badong, Magkaroon na kahapon, barako na siya ngayon. Walang sino mang maring makapagbago, maliban sa Panginoong Heso Kristo. Kahit na ikaw ay matandang oo, lalapit kay Kristo, siguradong ang magbabago. Ulit! dating badong, Binago ng Panginoon. dating badong, Alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Alanganin kahapon, lalaki na siya ngayon. Alanganin kahapon, lalaki na siya. Badong. Amen. Sana talagang lumapit tayo, talagang meron ako hinamon na gano'n, talagang dapat maging lalaki tayo. Isa nagdulong sa akin, gusto ko, Pastor, patunayan ko manununtok. Ayaw niya ng mangurot, manununtok na siya. Pero ito pinakikita lang talaga, ito yung maganda kasing larawan kung talagang paano binago ng Panginoon. Kaya ako pinaglaruan ko lang yung salitang batik mo ito. At sana, challenge sa mga kabataan. Tingnan natin paano tayo kikilos bilang totoong Kristiyano at magkaroon ng discernment kung ano yung ginagawa ng kaagay para mapalayo tayo sa Panginoon. Maaaring sinabi ko sa inyo yung addiction ko noon sa drugs, sa mga bisyo, pero iba na yung addiction ngayon ng mga kabataan. Magkaroon tayo ng limitasyon sa mga ginagawa natin. At ipakita natin sa mga magulang natin na totoo tayong Kristiyano at totoo tayong
nananampalataya sa Panginoon at ipakita natin na binago talaga tayo ng Panginoon. Amen? At makikita yun sa buong sa bahay natin. Kasi magre-reflect sa mga grades nyo sa school o sa mga tatrabaho kayo. At sinasabi na rin, totoo pala nagbago na yung anak ko. Marunong na siya magtiklop na hinigaan niya. Marunong na siyang, hindi na siya nag-aaksaya ng sabon. Kasi yung mga kabataan, gano'n, inutusan mo maghugas ng pinggan, uubusin lahat ng sabon. Para sa susunod, hindi na siya maghuhugas. Ubus na yung sabon. Wala sabon. Wala tayong excuse. No? Mawawala yung pag... Gusto niyo ba dumating yung panahon na mawala ng wifi? Ayaw, no? Pero hindi natin nahayaan yun. Kasi gagamitin yun para maluwalhati ang ating Panginoon. At sana magamit natin ito sa tama. Kung kabisado natin lahat yung names ng Super Junior at ng mga kung sino-sino pa yung mga... Ano pa ba yung iba? Hindi mo na kilala yung iba eh. Kilalanin na natin lahat ng karakter sa Bible. Amen? Kung alam natin ang lahat ng pasikot-sikot, lahat ng mga strategy doon sa mga laro, sa mga games, gawin natin yung strategy kung paano tayo makakawin ng soul para sa Panginoon. Amen? At sana ito yung maging halimbawa at ito yung makatas nating mensahe mula sa araw na ito. Kung talagang binago tayo ng Panginoon, we are a new creation. Amen? Purihin ng Diyos. May request pa si Pastor. Gusto ko yung parinig sa inyo yung mga bata na biniminisperan ko. Ang alabit ko ito talagang stern mo. Ano pa rin? Naranasan nyo ba yung nasa jeep kayo o nasa bus kayo na umaakyat yung bata tapos kakalabitin kayo? Tapos mangingi. Yung mga member ng ano yan, gang. Yung kalabit pengi, gang. No? Tapos namigay ka na, tapos may aakyat naman na namatayan. Nakuha niyo ba yan? Tapos pagkatapos niya, may aakyat naman yung offering, no? Susunod naman yung nag-well ka. Kaya pag aakyat ng hold upper, wala na siyang makuha eh. Makuha na nun lahat, no? So ginawa ko siya ng kanta, yung Paslit. At sinali ko sa PhilPAC, sa sama ng mga songwriters. Ang sumali, 4,000 mahigit. Ang kanta ko umabot ng top 100. So, ibig sabihin, cream of the crop na. At sa out of 100, may kinuha ng 12 finalists. Pero hindi ako nakuha doon. Pero ang nanalo ulit, Cristiano din, ni Junji Marcelo. Yung ang kanta niya is Salvavida. Yan yun. Pero kami magkakilala kami lahat. Ganito yung song. Makikita niyo na eksena sa jeep. Isang batang paslit, mukha'y nanlilimahin, ang biglang sumabit sa sinasakyan kong jeep. Sa kanyang pagsabit, sabay ang kalabit, humihingi ng awa, para daw madamnan ng sigmura. Di niya alintana, panganib at sakuna. Kapag nagkamali, maaring madisgrasya sa mga sakay. Siya ay nagpupugay habang naghihintay sa konting bariyang ibibigay. Ako'y pinagisip ng isang batang paslit. Nasaan kaya ang mga magulang niyang mabait at siya'y hinayaan gumala sa lansangan? Ano kayang kinabukasan ang haharapin ng isang batang walang muwang? Siya'y tuwang-tuwa, nanginginig
ng luha, sa dami ng naawa, siya ay pinagpala. Sa araw o umulan, kalye ang palaruan, wala siyang pakialam sa dami ng dumadaang sasakyan. Ako'y pinag-isip ng isang batang paslit. Nasaan kaya ang mga magulang niyang mabait at siya'y hinayaan gumala sa lansangan? Ano kayang kinabukasan mga harapin ng isang batang walang uwang? Sa kanyang pagbaba sa sinasakyan kong jeep, dinadalangin ko sa kalagayan niya siya'y masagip. Kaawaan niyo po ang batang paslit. Bawal sa inyo, mapalag. Ngayon, ihintay pa sila ng ulan para makaligo. Tapos kayo, dami yung mga tubig. Tamad pa kayong maligo. Hindi naman. Sana makita natin yung pribileyo, yung lahat ng pagpapala ng Panginoon sa bawat sa atin, at gagamitin nila natin yung advantage para maluwa natin ating Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Isa pang magandang palakpak para sa bawat Panginoon. Hindi ko si challenge wala kay Pastor.